Good day mga Kanyudwi, I'm Noel de la Sena and welcome to my channel. Before we proceed to this video, don't forget to subscribe and click the bell button icon for updated video tutorial. You can also add, like, follow my page in Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, and Twitter. If you have any questions and suggestions for any topic you want to learn, just comment below and I will do my best to make a video for you. Now, let's start. In this video, I will share to you everyone must have application, and the name of this application is Zoom It. This is a very useful for all professionals, teachers, and students. This application totally transformed the way you present your presentation. Even you have heard these apps before, I'll share to you some interesting and unknown tips and tricks about these apps that could really open up some new possibilities. Zoom It is a screen zoom and annotation tool for technical presentation that include application demonstration and works on all versions of Windows. Now, let's start. So first, i-download po muna natin ang application natin na Zoom It. So open po tayo ng Google Chrome. Then after po nyan, i-type po natin ang Zoom It. Then press enter. Then lalabas po itong Zoom It Windows Internals Microsoft Docs. So enter, i-click nyo lang po siya. Then lalabas po itong page na ito. Then i-click nyo lang po ang download Zoom It. Then kapag mayroon na po kayo, add duplicates nyo lang po, or kung wala, i-okay nyo lang po siya at magda-download po yan. Then after po nyan, open nya po ang ating folder. Then double click po natin itong Zoom It application. Then click nyo lang po ang run. So dahil nag-error sa akin, dahil mayroon na po ako naka-install, open ko na lang po. Then after nyo pong ma-install, actually mababa lang po yan, ano? Maliit lang po ang files nyan. Okay, so ito po ang lalabas sa inyo. So kung makikita nyo, i-click nyo po itong, i-check nyo po itong run Zoom It when Windows start, para every time na mag-start ang computer nyo, nag-activate na po ang Zoom It natin. Then click OK nyo lang po siya. Then automatically naka-install na po siya. Makikita nyo po dito sa hidden icons natin, ando doon po siya. Okay? So naka-install na po siya. Now, ito po ang mga tatanda natin. I'll open this presentation, Microsoft PowerPoint, just for you. So anyway, applicable po siya sa kahit anong presentation, kahit na online, internet, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, so on and so forth, kahit na Photoshop, basta any application na ginagamit natin, kahit na dito sa OBS, pwede natin siyang gamitin. Okay, first, we have a basic shortcuts in Zoom It and annotating. No? So, to start Zoom in, just press Ctrl 1. Pwede nyo po siyang palitan. All you have to do is punta po kayo sa Zoom It, then Options. Makikita nyo dito sa Zoom toggle natin is 1. Sa Live po natin is Ctrl 4. Sa Draw po natin Ctrl 2. And Type po natin, yan, pwede natin palitan ng font. And Ctrl 3 for break or yung timer natin. Okay, so kung gusto niyo palitan, pwede niyo palitan. Para sa akin, hindi ko na po, dahil yan na po ang kabisado ko. Okay, so if you press Ctrl 1, pipress ko na po ang Ctrl 1, mapapansin nyo, nag-zoom na po siya. If I press Ctrl 1 ulit, babalik po siya sa dati. Okay, so yan po ang Zoom It. If you zoom in, out, so press up and down, arrow up and arrow down. So pag zoom po natin siya, Ctrl 1, and I'll press 1, kung makikita nyo, nag-zoom in, then pag I press arrow down, nag-zoom out. Okay, so yan po yung to zoom in and to zoom out.
Okay, so pwede nyo rin po igalaw yung mouse nyo para sumunod po kung saan po kayo pupunta. Okay, so zoom in natin ulit. Then, pwede ko siyang igalaw ang mouse gaya na nakikita nyo sa screen. So, minumove ko lang po ang mouse ko kung saan ko gusto at namumove din po siya. Okay? Then, I'll press Control 1 again or press Escape para bumalik po sa dati. Okay, now, to draw while zoom in, click nyo lang po ang left click. Okay? I-zoom nyo po muna siya. So, press Control 1. Then, i-press nyo po ang left click. Okay? Gawin natin. Control 1 ko. Then, I'll press left click. Makikita nyo, yung cursor ko, lumabas siya. Okay? Then, pwede ko na ho, sabi niya dito, to draw. So, i-draw ko na lang siya. I-click nyo lang siya. Diretso na po siya. Pwede ko na po siyang drawingan. Okay? So, yan po ang purpose niyan. To draw while not in zoom in. So, ito po yung zoom in dahil naka-zoom po tayo. If it not zoom in, so I'll press escape again. Mapapansin nyo na wala yung dinraw ko tapos. If it's not zoom in, gaya nito, press Control Q. Control 2 rather. So I'll press Control 2, lumabas na po ulit yung bullet. Then, pwede ko na po siya i-drawing ulit. Okay, so kung mapapansin nyo, in your presentation, magagamit natin ito. Importante. Okay, mafo-focus natin ang mga nakikinig. Next is exit zoom mode natin. Gaya kanina sabi ko is press escape lang. Balalabas na po siya. Then, live zoom mode is press Control 4. So, I'll press Control 4. So, live mode na po tayo. Then, pwede na po natin i-click. Halimbawa, for example, itong papalitan natin itong screen. Okay, so I'll press that one. So, pwede natin, naka-live po tayo. Pwede natin i-click yung mga nasa screen natin using this live. Pero kapag hindi po tayo naka-live zoom, hindi po natin makiklik yon. Okay, so, press escape ko ulit. Control 4 ulit para mag-end. Then, ibabalik ko lang po siya sa dati. Now, zoom in and out during live mode is control up and control down. So, i-zoom in natin siya. Balik muna ako, control F4. Zoom in. Okay, during and out. Control, arrow up. So, pwede natin gawin. And control down. Nag-arrow down din siya. Okay, so that is the, then I'll press control 4 ulit para mag-exit ako. So, that is the basic shortcut in zoom it and annotating. Okay, now, next step natin is go to pro tayo. Professional na tayo. So, shortcut natin to work with a pen. So, yung pen natin, yung bullet kanina. Okay, to change the color, so R for red, B for blue, Y for yellow, G for green, O for orange, P for pink in the pen mode. Okay? So, activate po muna natin. So, control 2, control 1 na lang, i-zoom natin. Then, I'll press the left click. So, ano kulay po yan? Blue. So, papalitan po natin siya ng red. I'll press R. Okay? So, napalitan natin siya. B for blue. Y for yellow. G for green. O for orange. P for pink. Okay? So, yan po yung pen color natin. Is to erase natin siya is Control Z. Control Z, i-erase siya. Control Z, erase din siya. And if you want to erase all the lines, all the drawing that you made, is press letter E lang. So, mapapansin nyo, nawala na rin po siya. To decrease or to increase the pen width, press the control plus wheel up and down. So, gawin ko ha. So, I'll press the control, wheel up. Kung mapapansin nyo, lumalaki ang buttons ko. And if I'll press down, yan din po, lumiliit. Ito po yung thickness ng ating line. So, kung papalakihan ko pa, ganyan. Okay, so I'll erase na. And Control
Control 1 ulit tayo, lalabas tayo. So that is the shortcut to work with pen. And the last but not the least, the slide is una, bring the cursor to the center of the screen. Okay, just press spacebar. Paano yun? So I'll press Control 1, I'll press the left key. Okay, dadalhin natin dito. Then I'll press spacebar. Kung mapapansin nyo, pumunta siya sa gitna, no, yung cursor ko. Okay, doon siya sa left side, sa dulo. If I'll press spacebar, pumunta na siya sa gitna. Okay, now to draw a straight line, hold the shift key natin, then while drawing. So for example, guguhitan ko ito, papalitan ko muna. Okay, yan, halimbawa yan. So I'll press the shift key, then i-click ko na siya. So mapapansin nyo straight line. Kung hindi ko siya ipipress yung shift key, pansinin nyo, pwedeng tumabingi. Okay, so that is the control of the shift key. Now, to draw rectangular, press Control, then left mouse. Okay, so ito sulatan natin. So press Control, then I'll press the left mouse. Now, halimbawa, medyo makapal siya. So, pwede nating, okay, so palitan ko lang yan. Palitin ko muna ang aking pen. Then, I'll press Control, then left. So, pansin nyo, lumiit din po siya. And, nagkaroon tayo ng rectangular. Now, to draw an ellipse or circle, press down natin ang tab key natin sa keyboard, then left mouse ulit. So, I'll press the tab key. Huwag nyo po siyang bibitawan. Then, pwede po natin siyang i-ellipse or i-circle and whatsoever na shape ang gusto natin. Okay? In the ellipse mode. Okay? So, now, to draw an arrow, press Shift Control, then left mouse. Okay? For example, I'll press the Shift Control, then papunta po dyan, left natin. And if you want to right, dyan din po sa kabila. Okay, so dalawa arrow natin. Ulitin ko. So left key at yung isa papunta po dyan. Okay, so dalawa po ang arrow natin. So left and right key natin. Now, to type, enter the drawing mode and hit letter T. So press lang natin letter T. Lalabas na po yan. Then umpisa na po tayo mag-type. For example, welcome to Noel EdTech TV. Okay? So, yan na po. Nakapag-type na po tayo. And, for a white screen, if you want a white screen, just press W. Okay? So, escape muna natin dahil naka-mode ako sa typing. Okay? So, I'll press W. So, nag-white screen po tayo. And, if you want a black screen para mag-type, press letter K for black screen. Okay? Then, halimbawa, magta-type tayo. So, ay white natin. So, magta-type tayo. Letter T. Then, palitan ko siya. Let's say, welcome to Noel EdTech TV. Ayan. So, nakapagsulat na po tayo. Then, all you have to do is press escape. Okay, para bumalik na po. Ma-cancel po yung ating or i-off na po natin ang ating zoom in. Okay, dyan po nagtatapos ang ating tutorial na kung saan kailangan ng natin lahat dahil ito po ay kapaki-pakinabang. Maraming salamat po. That's it mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman at para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you mga ka-newbie, hanggang sa muli. God bless and stay safe.